puso, buong espiritu, buong kaluluwa, buong pagkatao. O God, suko natin ang ating buhay, alay natin ang ating buhay para sa Panginoon. Ito ang gabi ng panalangin, na sama-sama tayo mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Oh God, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Narito kami, Panginoon, oh God. Oh, hallelujah. Daman namin ang iyong presensya, Panginoon. Kanina pa lamang o kagabi pa lamang, Panginoon, sabik na kami sa gabing ito, Panginoon, O Lord. Tunay, Panginoon, na binulay-bulay na namin, Panginoon, ang kabutihan mo. At tumungo ngayon kami, Panginoon, na may dala-dala namin ang higit na pananampalataya pa, Panginoon. Lord, mangyari nawa ang iyong kalooban sa gabing ito, Panginoon Diyos. Alam namin, Panginoon, Lord, dito namin makukuha, Panginoon, O Lord, ang biyaya, Panginoon, na ibig mong iparating sa amin, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na tanggapin namin ito ng buong puso, Panginoon. Mga salita, mga mensahe, Panginoon, na alingaw-ngaw dito sa building na ito, Panginoon. Lord, hayaan mo pumasok hanggang kaluluwa namin, Panginoon, upang ito'y maisabuhay namin, O Diyos. O God, subukan na namin, Panginoon. Sa tuwing kami luluhod, lalapit sa iyo, Panginoon, magsasabi ng mga pangailangan namin, Panginoon, nariyan ka at iyong ibinibigay sa amin, Panginoon. Tulad ng lugar na ito, Panginoon, O God, tunay na i-claim namin ito, Panginoon. O God, nakita namin ang kabutihan mo, nadama namin, naranasan namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. At ang bawat isa, Panginoon, na dati, Panginoon, ang mga mananampalataya nandito, Panginoon, ay namumuhay sa karumihan, Panginoon. Subalit nung ito'y makita mo, may nakita ka kung anong bagay, Panginoon, sa amin. At ginawa mo kaming bago, Panginoon. At naging ang ugali namin ay ugali mo, Panginoon, O Diyos. Lord, maraming salamat po sa iyo. Napakabuti mong Diyos, Panginoon. Kung bibilangin lang namin, isa-isahin namin ang kabutihan mo, Panginoon. Kulang ang mga salita at mga pasasalamat at papuri namin sa iyo, O God. Kaya naman, Panginoon, patuloy mo kaming kahabagan, kaawaan. Dahil ang mundo'y masama, Panginoon. Sabi mo nga, kung pagtatagalin mo pa, Panginoon, ay walang matitirang laman, Panginoon. Lord, mahabag ka po sa bawat isa. Hayaan mo mabuksan ang puso namin. Makita namin ang kabutihan mo, Panginoon. O God, tunay, Panginoon, na hindi ka po nagkulang sa amin. Nandyan ka lagi, Panginoon, O God, na siyang gumagabay, nagpoprotekta sa amin, Panginoon. Saan man po kami pumaroon, nandyan ka lagi, Panginoon, na iniingatan kami, O God. Kaya naman, Ama, sa gabing ito, hayaan mo na ikaw maging sentro ng gawain na ito. Hayaan mo ang Espiritu mo, Panginoon, O Diyos, na gumawa para sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, bawat tatayo, bawat maglilingkod, Panginoon. Lord, ang mga musician, ang aawit, Panginoon, ang song leader, O Diyos, hayaan mo maging special ang gawain na ito lagi, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. At ang mensahe, Panginoon, na lalabas sa aming mga ngaral, Panginoon, hayaan mo na ito'y maging buhay, powerful, Panginoon, na kayang baguhin, Panginoon, bihagi ng mga masasamang kaisipan, Panginoon, O Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon Diyos. At tunay na ang kinakain namin ay buhay, Panginoon. Kinakain namin ay sariwa, Panginoon, O God. Tunay, Panginoon, na ikaw, Panginoon, pa rin, ngayon at magpakailan pa man, O God. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng mga nobya ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Praise God, Hallelujah. Amen, praise the Lord. Tayo magkamayan, mga kapatid, habang tinatawagan ko si Brother Bonnie. Praise the Lord. Bless you. Amen. Kamayan lang natin ating mga kapatid. Sabihin natin, God bless you, brother. God bless you, sister. Dahil tayo mag-aawit ang singing. Hallelujah. Sino ba pinagpala sa gabing ito? Ang Diyos ang pasalamatan natin, di ba? Siya ang umahawak sa atin dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ating ikaligtas, kundi ang ating pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus.
Jesus. As I travel to this pilgrim land, there is a friend who walks with me. Leads me safely through the sinking sun. It is the Christ of Calvary. This will be my prayer, dear Lord, each day to help me do the best I can. For I need a light to guide me day and night. Blessed Jesus, hold my hand. Oh, Jesus, hold my hand. I need thee every hour while through this pilgrim land. So take me by thy power. Oh, hear my people plead. Oh, Lord, look down on me. For when I kneel in prayer, I know I meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Let me travel in the light divine, that I may see the blessed way. Kiss me that I may be holy and sing redemption songs someday. I will be a soldier brave and true, and never firmly take a stand. As I onward go, I read be the fool. Blessed Jesus, hold my hand. Oh, Jesus, hold my hand. I need thee every hour while through this pilgrim land. So take me by thy power. Oh, hear my people plead. Oh, Lord, look down on me. When I kneel in prayer, I know I meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. When I wander through this valley, there's no water setting of the sun. Lead me safely through the land of rest. If I a crown of life I want, I have put my faith, dear Lord, in there, that I may reach the golden strand. There's no other friend on whom I can depend. Blessed Jesus, hold my hand. Yes, oh Jesus, hold my hand. I need thee every hour while through this pilgrim land. Protect me by that power. Oh, hear my people plead. Oh, Lord, look down on me. When I kneel in prayer, I know I meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Amen. Thank you, Lord Jesus. Walang ibang hawak sa atin kundi ang kamay lamang ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil sinabi niya, kung ang Panginoon ang ating liwanag at kaligtasan,
kanino tayo matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng ating buhay. Kanino tayo masisindak? Amen. Thank you, Lord Jesus. Minsan pa, itaas natin ating mga kamay. Awitin natin yung nagsasabing, here we are. Nandito tayo upang sambahin ng buong puso, buong lakas ng ating Panginoon, buong isip. Thank you, Jesus. And here we are, lifting our hands to you. Yes. And here we are, giving you thanks for all you do. And as we praise, worship your holy name. Yes, Jesus. Hallelujah. You are here, dwelling within our praise. Oh, sing again. Here we are, Lord Jesus. And here we are. Yes, Lord Jesus. Lifting our hands to you. Yes, Jesus. Hallelujah. And here we are, giving you thanks for all you do. And as we pray, we praise you, Lord Jesus. Worship your own. We worship you in the spirit and in truth. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, you are here, dwelling within our praise, for every answered prayer, for every answered prayer. Yes, Jesus, thank you, Lord Jesus, for always being there. For love that hires us when we call. For arms that lift us when we fall. You have always been right beside us, leading us all along the way. We made it through because of you, Lord. Because of you. Oh, sing again. Here we are, Lord. Here we are. Yes, Lord, we worship you. Lifting our hands to you. Yes, Jesus. Thank you, Lord Jesus. And here we are. In everything give thanks. Give thanks for all you do. And as we praise, worship your holy name. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. You are here, dwelling within our praise. For days we cannot see. For days we cannot see. For all that's yet to be.
the trials we may have to face. When we'll be leaning on your grace, it will be your strength that save us, your love that made us strong. And through it all, we sing the song. Oh, here we are, Lord Jesus. And here we are. Yes, Lord. We worship you, Lord Jesus. Lifting our hands to you, Lord Jesus. Hallelujah. We worship you. Here we give thanks to you, Lord Jesus. Giving you thanks for all you do. And as we pray, worship your holy name. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. We worship you. You are here, dwelling within our prayer. Oh, say it again. Here we are, Lord Jesus. Lift our hands to our God. Yes, Lord Jesus, we worship you, Lord Jesus. Lifting our hands. Hallelujah, Lord Jesus. We give you glory, honor, and power to our Lord Jesus, the eternal God, the Logos. Hallelujah. Oh, yes, Jesus, in everything give thanks to the Lord as we pray. Yes, Lord Jesus, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Tayo lahat po ay mga kapuna. Napakasarap pumuri sa Panginoon. Praise God. Dako po tayo sa song offering o testimony. Wala po nagpasa. Pero tatawagin ko ang sila Sister Odette dahil sabi ko nga kapag wala nagpasa ay sila po ang tatayo. Praise God. Dahil kung walang awit para sa Panginoon o magpapatotoo, hindi makukumpleto ang gawain. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. They come
since Jesus has set me free. I'm happy as heart can be. No longer I bear the burden of care. His yoke is so sweet to me. My soul was just blood as night, but darkness has taken flight. Now I shout the victory, for Jesus has set me free. Now I shout the victory, for Jesus has set me free. Amen. Praise God. Praise the Lord. Salamat sa mga awitin na yan. Amen. Kung wala nang tatayo para mag-testimony, awit sa Panginoon, dadako na tayo sa pagbibigay at para maging makumpleto ang gawain. Tayo awit sa Panginoon. Pray muna tayo, mga kapatid. Natawagan ko si Brother Ruben para sa panalangin. Hallelujah. Tayo'y yumuko at manalangin. Dakilang Ama, tunay na napakabuti mo sa buhay namin. Lord, salamat sa iyong biyaya, Panginoon, na patuloy mong, Lord, ibinubuhos sa amin, Panginoon. Tunay, Ama, isang muling pinakamalaking pribileyo, Panginoon. Lord, na makapagbahagi sa iyong gawain, Panginoon. Lord, gaano man ito kalaki, Panginoon, o kaliit, Panginoon. Lord, as long na ibinigay namin mula sa aming mga puso, Lord. Lord, ito'y, Lord, hindi mo pwedeng hindi pagpalain, Panginoon. O God, Lord, salamat sa, Lord, kalakasan, Panginoon, ng aming buhay, Lord. O God, Lord, ang sabi nga, Lord, ito'y nagmamanifest, Lord, sa aming buhay, Panginoon, Lord, sa mundong ito, Panginoon, Lord, na, Lord, kitang-kita namin, Panginoon, sa aming, Lord, mga mata, Panginoon. Lord, kung gaano nakasama ang mundo. Ngunit salamat, Lord, ang biyaya mo ay sapat para sa iyong mga anak, Lord Jesus. Kaya ito kami, Lord, hindi sapat ang mga ibibigay namin, kundi, Lord, ito ang aming mga buhay, Panginoon. Nawa, Lord, ito ay maging, Lord, mainam na sa iyo sa gabing ito, Panginoon. O God, Lord, pagpalain mo ang bawat isa, Lord, ang mga kamay na handang magbigay, Panginoon. O God, Lord, ikaw po, Panginoon, ang magbalik sukli sa kanila, Panginoon, na higit sa kanilang, Lord, sa aming inaasam, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa bawat isa, Panginoon. Ito ang Lord, ang pangailangan ng iglesia, Lord. May higit na pangailangan ng mission, Panginoon, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos at umipo sa mga kapatid naming may sapat na ikabibigay, Panginoon. At Lord, magamit lamang ito para, Lord, sa kauli-uliang binhi na nais mo pang tawagin, Panginoon, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord, sa iyo namin pinagtagubili ng lahat, Ama. Ganon din po ang mga kamay, Lord, na gagamitin mo para, Lord, mag-handle, Panginoon, sa financial na, Lord, pangangailangan ng iglesyang ito, Panginoon. At, Lord, ikaw paminsan pa, Panginoon, magbukas, Panginoon, ng pintuan, Lord. O God, Lord, sa bintana ng langit, Panginoon, Lord, ng mga trabaho, Panginoon, sa mga walang trabaho, Panginoon. At sa mga walang sapat, Lord, mga pakapagbigay, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang mag-provide para sa kanila upang maging bahagi, Panginoon, sa katawan, Lord, na tinawag mo sa dakong ito, Ama. Salamat po ng marami sa iyo namin pinagtagubili na lahat. In Jesus Christ we pray. Amen. Awit tayo sa Panginoon habang may ikot ang basket. Give thanks. Amen. Hallelujah. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give
Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Batiin natin yung ating bisita, si Brother Glenn Tan. Amen. Ayan po siya. Siya po ay nagcha-church kanila Pastor Milievo. Tama? Milievo. Praise God. At welcome, Brad. At salamat sa Panginoon at si Brother Rolly kasama natin ngayon galing sa misyon. Matagumpay na naparito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Rolly. Praise God. At dadako tayo sa announcement. Ano ba tayo announcement? Praise God. Announcement. Yan. Ayan. Youth song practice after the service. Meron today, tonight. Pagkatapos nito, ay itong mga magpa-practice mamaya ay maiwan. Amen. Joint fellowship sa PUP Santa Mesa. Bukas po ng alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, November 1st. Ito po yung piyesta ng mga patay. Pero sa atin, piyesta ng mga buhay. Amen? Praise God. Pinagdiriwang natin yung ang Panginoon ay buhay tayo sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa Men's Devotion, Tuesday, 8:30 p.m. sa November 6. Handa natin mga puso natin para sa Men's Devotion, mga elder, mga kapatiran, para sa mga kalalakihan yan. Amen. At merong Men's Indoor Fellowship sa Sunday, 2:30 p.m., November 18. Amen. Yan ay napakasaya niyan sa Men's Indoor. Merong mga inihanda si Brother Ed na mga programa. Amen. Praise God. Yan. Prayer request. Meron tayong prayer request. So, wala tayong prayer request. At naalala ko yung mga kapatid na merong mga may karamdaman ngayon, ay sama natin sa panalangin sila Sister Merly Rances, no? At nandun ngayon siya sa bahay nila Sister Peli. At hayaan natin na kumilos muli ang Panginoon, no, sa kanyang buhay. At si Brother Boyet na kapatid ni Sister Peli, no, sama natin sa panalangin. Bioli Apostol. Amen. Sama natin sa panalangin. At hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa kanya. At ano pa? Panalangin din natin mga kapatid, yung mga gawain natin sa patuloy na sa Kepumbo, sa Pampanga, sa Magalang at saka sa Dao. Amen. At saka sa yung ministry ni Brother Nemi, panalangin din natin. Ang mga elder, at yung mga elder, dapat maipanalangin natin yan. Mga yan. At, sila yung mga haligi ng iglesia. Amen. Na patuloy na puspusin ng Espiritu Santo, magkaroon ng lagi ng kapahayagan para makaakay at makapagbigay ng kapahayagan, no? Hallelujah. At kung wala na mga kapatid, ay tayo'y dadako na sa salita ng Diyos. Handa na ba kayo mga kapatid? Amen. Yan ang pakanasahan natin. Masarap umawit sa Panginoon, no? Masarap magpatotoo, no? Pero ang talagang gawain ay pagpunta nyo rito, hindi sa awitin ko, hindi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung makakain, kaya ibigay nyo yung full attention, no, sa Panginoon. Amen. At ang mensahe ng Panginoon ay may kapangyarihan sa atin. Amen. At sa tuwing tayo makakapakinig ng mensahe,
no? Meron sa ating nababago, meron sa ating naaalis. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Tayong lahat ay tatayo habang inudyatan natin ang ating pastor. Awit tayo sa Panginoon. Amen. Praise God. Awitin natin yung Teach Me, Lord. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Handa natin ang ating mga sarili. Sa tabi natin yung ating mga kinakaharap na problema. Amen. Teach me, Lord, to wait down on my knees till in your good time you answer my pleas. Teach me not to rely on what others do, but to wait in prayer for an answer from you. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Amen. Tayong lahat ay magsiyuko. Ama namin, kami po'y lumalapit ng may buong pagpapasakop muli sa iyong sakdal na kalooban. Amin pong inihiling dakilang Diyos na minsan pa, Panginoon, ang lahat ng mga kaisipan na, Lord, maaring humadlang sa aming pakikinig ng maigi sa iyong salita, sa sinasabi ng iyong Espiritu, ay iyong hawiin sa aming mga pag-iisip. Kaya mong sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ay marinig namin ng malinaw ang iyong tinig ngayong gabi. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, Lord, dahil ang aming makakamit mula sa iyo ang laki ng kapangyarihan at kalwalhatian na makikita namin ay base sa aming pananampalataya, Lord. Base sa laki ulit ng aming pananampalataya. Kaya tulungan mo kami. Naniniwala ko napakarami pang mga bagay ang maaari naming maranasan, Lord, kung makakapanampalataya lang kami, Panginoon. Maaring magpatotoo ang marami tungkol sa mga dakilang gawa mo, ngunit meron pang higit, Panginoon, kesa doon na nais mong maranasan kami. Kaya itinataas mo ang aming pananampalataya. Dahil gusto mong maranasan namin ang kabuuan mo, Ama. Ang kapuspusan mo, Panginoon, sa aming buhay. And that's our desire, Lord. Make us worthy tonight. In the name of the Lord Jesus Christ, we ask. Amen. Habang nakatayo tayo, buksan natin ating mga Biblia sa Hebrews chapter 4, verse 16. Magandang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Napakainam na makaparito ulit para magkasama-sama sa isang gabi ng panalangin. At una ay makapakinig ng salita ng Diyos. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating pagdulog sa panalangin. Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hebrews 4:16, kung nakita nyo na. Sabi dito, let us therefore come boldly unto the throne of grace,
that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. John chapter 15:16. John 15:16. Sabi niya dito, "You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you." Gusto kong pansinin niyo ang mga salitang ito ng ating Panginoon. Nagsimula siya sa katotohanan hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi siya ang pumili sa atin at nagtalaga sa atin. Ang sabi dito, that ye should go and bring forth fruit. And that your fruit should remain. That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Naintindihan niyo ba yung pinili niya kayo para anuman ang hilingin niyo sa Ama sa Kanyang pangalan ay maibigay niya sa inyo. Pinili niya kayo para humingi at makatanggap ng hinihingi niyo. And Ephesians chapter 3 verse 20. Bago tayo umupo, Ephesians 3:20. Sabi dito, "Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us." Ang sinasabi ng kasulatan dito, merong kapangyarihan na kumikilos sa ating pagkatao, sa ating kalooban, at ang kapangyarihan yung kumikilos sa atin ay may kakayahang gumawa ng sagana at higit kesa doon sa ating kayang hilingin at isipin. Kesa sa kayang maabot ng ating pag-iisip, higit doon ang kayang gawin ng Panginoon. Higit sa maari niyong hilingin. Think of it now. Higit sa maari nating ipanalangin ngayong gabi ang kayang gawin ng Diyos para sa atin. Well, bago tayo umupo, isang quote pa ng propeta bilang paggalang sa kanyang salita. Ang sabi dito sa Hear ye him? Hear ye him, sabi niya, and don't never, pagkakasabi ng ating propeta, be afraid to ask big things. Don't never, ang pagkakasabi niya, or don't ever be afraid to ask big things. God wants you to ask big things. Sinong may gusto? Siya. Siya na nga nagsasabi, gusto niya humingi kayo ng malaki, tayo nahihiya pang humingi ng malaki. Pero siya ang may gusto. Ang sabi niya, pinili ko kayo para dumalangin, humingi sa akin, humingi sa Ama sa pangalan ko, para kung anong hiningi nyo, ibigay ko. Pinili ko kayo, ipapahiyan nyo ba yung pagpili ko sa inyo? Kaya ang sabi ni Brother Branham, gusto niya na humingi kayo ng malalaking bagay sa Kanya. God wants you to ask big things. He doesn't want you to be little petty and juvenile. He wants you to ask big things that your joys may be full. Sabi pa niya, bago tayo umupo, could you imagine a little fish about that big? Marahil dilis, yung tinutukoy niya. Way out yonder in the Atlantic Ocean, saying, I better drink just a little bit of this water. I might run out. Ang sabi niya, nonsense. Could you imagine a little mouse about that big, bubuet, down there in the great garners of Egypt, saying, I just better eat 2 grains a day, because I might run out before summertime again. Well, that's nonsense. If they had 100,000 rats that size, they would never eat it up. And they had billions times billions of tons of them fish, they would never drink the water up. And how many times could we multiply that? You could never exhaust God in His powers and His mercies to His children. He's the inexhaustible fountain of life. Just drink and drink and drink and drink. May the Lord add His blessings to the reading of His Word. Tayong maaari na magsiupo ngayong gabi. Hallelujah. Gusto kong pamagatan ang mensaheng ito ng
Pray big and bold. Pray big and bold. Sabi dun sa binasa natin sa Hebrews chapter 4, lumapit tayo ng may pagkakatiwala, sa English, boldly. May katapangan. Yun yung pang ibig sabihin nun. Amen? May pagkakatiwala, may kumpiyansa. Walang takot. Amen? Alam natin hindi tayo mabibigo. When you come boldly, alam nyo na hindi kayo matatanggihan. Hallelujah. At ang sabi niya, whatever you ask. Kaya aking pinapayuhan ng bawat isa sa inyo, sa gabing ito sa ating pananalangin, manalangin kayo ng malaki at ng matapang. Ang laki ng kapangyarihan at laki ng kalulatian ng Diyos na mararanasan natin sa ating buhay ay base sa laki o liit ng ating pananampalataya. Hindi mo pwedeng limitahan ng Diyos. Siya ang Almighty God, all-powerful. Diba? All-knowing. He is omnipresent. Nasa lahat ng dako siya. He is infinite. Ang kapangyarihan niya ay walang limitasyon. Pero, ang laki ng kapangyarihan yun na mararanasan mo sa buhay mo ay nakabase sa laki o liit ng iyong pananampalataya. Mas maliit na pananampalataya, mas maliit na Diyos ang iyong mararanasan. Mas malaking pananampalataya, mas malaking Diyos ang iyong mararanasan. Merong pag-aaral na ginawa recently at ang sabi sa pag-aaral na ito, 90% ng mga tao ay naniniwala sa kapangyarihan ng pananalangin. Maging ang mga doktor ay naniniwala na sa kapangyarihan ng pananalangin dahil naobserbahan nila na yung mga pasyente na marunong manalangin at naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos ay mas mabilis na gumagaling. And so sa recent study, 90% ng mga tao naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Pero alam nyo kung anong alam nilang panalangin? Everyday common prayers like, Panginoon, pagpalain mo po kami sa araw na ito, iligtas mo po si tatay, iligtas mo po si kuya sa kanyang pagbiyahe, o kaya, Lord, paspasan mo ang aming pagkain. Ano pa? Lord, sana po ay makatapos sa eskwela ang aking anak. Yun ay mga karaniwang panalangin. At kung ganyan at ganyan lang ang ating gagawing panalangin, ay hindi natin lubos na mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung gusto mong lubos na maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon, humingi ka ng malaking bagay. Humingi ka ng panalangin na kakailanganing kilusin ang maraming tao at buksan ang mga pintong parang hindi maaring buksan sa kasalukuyang sitwasyon mo at i-connecta ka sa malalaking tao na hindi mo kayang ikilos kung ikaw lang ang kikilos. Panalangin na magbabaliktad sa mga sitwasyon kung gusto mong makita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Huwag tayong makontento dun sa panalangin pamparaos lamang. Diba? Sana makaraos kami ngayon, Panginoon. Sana makatiis ako, Panginoon, hanggang sa wakas. Sana makasurvive ako, Lord. Remember, hindi tayo survivors, tayo ay overcomers. Amen. Hindi lang basta overcomers, more than a conqueror. We're more than conquerors through Him that loved us and gave Himself for us. Hallelujah. So God is moved by our faith. Hallelujah. Huwag tayong manalangin ng mga normal na panalangin lamang, maliliit na panalangin, mumunting panalangin. Manalangin tayo ng matapang na panalangin. Mag-illustrate ako. Ang karaniwang panalangin ay ganito, Lord, sana po yung aming utang sa Meralco ay mabayaran na namin. Alam niyo kung anong katapat niyang matapang na panalangin? Lord, huwag niyo lang po bigay yung aming pambayad ng Meralco. Panginoon, pagpalain mo kami para maging stockholder kami sa Meralco. Praise the Lord! Bakit natatawa tayo, pero naisip nyo ba yun? Minsan masyado natin nililimitahan ng ating Panginoon, hindi natin nahahamon ang kanyang kapangyarihan. Gusto ni Lord na hinahamon ang kanyang kapangyarihan, hinihingi na siya ay magpahayag sa isang malaking paraan.
Hallelujah. Panginoon, sana makatapos ang aking anak sa kanyang kurso. Ba't hindi mo ipanalangin, Lord, sana maging valedictorian ang aking anak? O kung hindi man siya maging valedictorian, Lord, pagka nakapasa siya, Lord, sana maging, Lord, presidente siya ng isang kumpanya at siya ay pagpalain ng Panginoon. Para ano? Para marami siyang matulungan dito sa ibabaw ng lupa habang naglilingkod sa iyo. Para makatulong siya sa aming church. Huwag tayo manalangin, Lord, sana, Lord, dagdagan mo ng konti ang aking sweldo. Bakit konti lang? Dagdagan mo ng konti ang aking sweldo, Lord, para madagdagan ko yung pledge sa church. Hindi, ang sabihin mo, Lord, Panginoon, pagpalain mo ako ng gusto para ako na magpatayo ng church naming susunod. Pray bold. Pray big, amen, before your Father that is big. Hallelujah. Lord, pagalingin mo ako sa sakit na ito. At sana matiis ko hanggang sa gumaling ako. Imbis na ganyan, sabihin mo, Lord, pagalingin mo ako at ibalik mo ang lakas ng aking kabataan. Para paggaling ko, Lord, marami akong maturuan tungkol sa pagpapalusog at mga may sakit na ang mga taong nagkaroon ng kaparehong sakit ko ay matulungan ko, masabihan ko ng sekreto ng iyong kapangyarihan. Hindi lang yung makaraos ka sa iyong karamdaman. Manalangin ka na ikaw ay gumaling at bumalik ang higit na lakas sa iyong katawan kaysa nung bago ka magkasakit. Pray big. Amen? Si Brother Roming, hindi ko alam kung nandito siya. Nanalangin siya para sa sasakyan. Hindi siya nanalangin ng tricycle. Sabi niya, Lord, kahit tricycle lang, kahit bisikleta lang, o kahit single na motor lang, Lord. Alam niyo kung ano pinalangan ni Brother Roming? Bus. Natatawa tayo, pero sa susunod na Martes, ilalabas na yung bus. At magagamit natin sa camp meeting natin this coming December. Bakit? Kasi naniniwala siya na ang Diyos niya ay malaki at makapangyarihan. May nagkamali ako nung manalangin ako na, Lord, sana kahit 8 tao maisakay ko sa bibiling kong bagong sasakyan. Kaya adventure lang ang binigay niya sa akin. You see, it's all tapped into the motive and objective. Kung alam mo na ang motibo mo ay dalisay at para sa kaharian ng Diyos, para makatulong, para maisulong ang kaharian ng Diyos, ayon sa kanyang kalooban, bakit ka matatakot humingi? Natatakot lang tayo humingi kasi alam natin makasarili yung ating layunin. Pero kung malinis ang ating puso at ang ating iniisip ay ang kapakanan ng Diyos, kapakanan ng kanyang mga anak, pati tayo humingi ng malaki. Pinili ko kayo para anuman hilingin nyo ay matanggap nyo. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Huwag niyo sabihin, Lord, maligtas sana yung aking anak. Amen? That's common prayer. Ang hilingin nyo, Lord, ang aking anak huwag lang maligtas, sana maging pastor siya. O kaya maging misyonero siya, Lord. O kaya kung di man siya maging misyonero o ministro, Lord, maging isang lalaki siya na puspos ng pag-ibig sa iglesia, ng pag-ibig sa iyong kaharian, at pagpalay mo ang kanyang buhay para siya ay makapagpasugo ng mga misyonero, Panginoon, sa mga lugar na gusto naming maabot, at maraming tao ang makinabang sa kanyang pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Praise the Lord. Naisip niyo ba yung pinanalangin niyo ba ng ganyan ng inyong mga anak? May my son be able to make a difference with his life, Lord, on this earth. Praise the Lord. Gustong-gusto ni Lord na sinasabi niyo yung pangarap niyo sa Kanya. Alam niyo, ang gusto niyang tuparin ng mga panalangin niyo ay yung panalangin na kinikim-kim-kim-kim nyo, nahihiya niyong sabihin kasi masyadong malaki sa palagay nyo. Sabi nga ni Brother Bano, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya na istorbuhin si Lord sa gusto nyo. Kung kilala nyo kung sino kayo at alam nyo na tama ang inyong motibo, amen. Babasa ako isa pang quotation ng ating propeta para i-back up itong aking sinasabi. Dito sa message na where I think Pentecost failed. I think this is where Pentecost failed. Amen? Kontento na sila sa mga kaloob. Sa blessing ni Lord. You see,
nung si Abraham, typing the Father in heaven, ay magkaloob ng kanyang mga pamana, ang sabi, binigyan niya ng mga kaloob ang mga anak niya kay Ketura at sa iba pang mga babae. Pero si Isaac, sa kanya ay pinakaloob niya ang lahat ng sa kanya. You know, ang mga denominations, especially the Pentecostal, okay na sila sa speaking in tongues. Okay na sila sa mga kaloob ng Espiritu. Okay na sila sa mga pangitayin at mga pagpapagaling. It's all a part of God's heritage, blessing. Can you say amen? Pero sa nobya, sa elected, sa anak ni Abraham, sa bini ni Abraham, ang gusto ni Lord, lahat ng sa kanya ay mapa sa inyo. At hindi lang yun, maging ang kanyang sarili ay gusto niyang mapa sa inyo. Anong sabi niya kay Abraham? Nung minsang nalulungkot si Abraham, ang sabi niya, Abraham, I am your inheritance. I am your portion. Hindi lang yung kaloob ko, hindi lang material na bagay, hindi lang mga bagay na pakikinabangan niyo dito sa ibabaw ng lupa. Gusto ko ibigay ko sa inyo my very nature, my divine nature. Sabi niya, and God will never, where I think Pentecost failed. And God will never, sabi niya, si Gilles, hanapin natin, you can never exhaust God's love and mercy to you. Hindi nyo raw kayang ubusin. Hindi nyo kayang sairin ang pag-ibig at habang ng Diyos sa inyo. Hindi nyo kayang sairin, hindi nyo kayang tuyuin. Can you say amen? Hindi nyo kayang ubusin. Lalo na kung kayo nobya, paano nyo ubusin ang habang ng Diyos sa inyo? You can never exhaust God's love and mercy to you. You say, well, I hate to bother you so much, Father. Sino ba sa iyo pag manalangin ganyan, Lord, nakakahiya eh. Lord, ayaw kitang istorbohin sana, Lord, pero okay lang ba? Okay lang ba, Lord? Di ba ako nakaistorbo sa iyo? Parang ibang mga tumatawag sa bahay, telepono, hello, kumusta? Ay, ikaw pala, Pastor, okay lang ba? Di ba ako nakaka-istorbo sa iyo? Di ba? Minsan ganyan tayo manalangin, Lord, okay lang ba? Istorbo, sandali lang, Lord. Ano sabi niya dito? He wants to be bothered that way. Gusto niyang iniistorbo siya ng kanyang mga anak tungkol sa kanilang mga pangangailangan at hinihiling. Gusto niyang lumalapit tayo sa Kanya ng may katapangan at may pagtitiwala. Dahil nagpapakita yun ng pananampalataya at pagtitiwala natin sa Kanya. He wants to be bothered that way. He does. Don't never think that you could ever ask too much of God. Wag na wag niyo raw isipin, baka masobrahan ang hingi niyo kay Lord. I believe the scripture said, you have not because you ask not. Amen. Ilan sa inyo ang angal ng angal, marami kayong mga iniisip na kailangan nyo at binabanggit nyo, sinasabi nyo sa harap ng inyong mga anak, sana meron tayong ganito, sana meron tayong ganito, ang ganda sana kung meron tayong ganito. At sinabi nyo na sa lahat yung gusto nyo, pero kay Lord hindi nyo pa sinasabi. Hindi ba? Naisip nyo ba yun? Kaya kayo wala niyan kasi hindi kayo humihingi. You have not because you ask not. Hallelujah. You have not because you ask that, and you ask not because you believe not. Yun ang katotohanan. Kaya hindi kayo humingi. Wala kayong sapat na pananampalataya para humingi. Amen. He wants us to ask and believe that our joys would be full. He wants you to ask abundantly. Ask for big things. So hindi lang yan kay Brother Ray galing, hindi yan isang bagay na binuo ko sa isip ko, palalaking kong pananampalataya. This is the prophet's statement right here at binaka pa natin ng mga scriptures. Gusto ng Diyos na humingi kayo ng malalaking bagay. Ang problema nating mga tao, masyado tayong nahumaling sa natural. Doon sa limitasyon natin at dahil doon nalilimitahan din natin ang Diyos. Tayo'y nahumaling dun sa karaniwan lang na nangyayari at yung kaya lang nating, amen, paniwalaan, yung kaya nating gawin. Praise God. Hallelujah. Bakit? Kasi kung tutuusin,
talagang ganyan kayo kung manalangin, hindi may panalangin, yung iniisip nyong hindi kayang gawin ng tao. Hindi may panalangin, yung hindi nyo kayang gawin. Ang ginapanalangin nyo lang ay yung kahit papaano magagawan mo ng remedyo at ikaw din ang magsusolusyon. Sabihin sa akin kung di totoo yan. Nanalangin tayo kay Lord pero nalilimitahan natin kasi ang ating isip ay yung kaya ko lang. Yung kaya ko, iniisip kong kaya ko. Amen. Ako rin ang gagamitin ni Lord. Amen. Hindi nyo mararanasan ang pinakamainam ng Diyos kung ganyan ang takbo ng ating pag-iisip. Kailangan nating lumabas sa ating box. Can you say amen? At magsimula tayong humingi ng mga bagong bagay. Hallelujah. Naalala ko ang aking anak na si Esther. Wala siya dito ngayon, kaya, amen, o mo ako susumbong, Sister Bennett, pero gagamitin ko siya ngayon. Meron siya isang subject, nung nag-aaral pa siya. Well, nag-aaral pa rin siya ngayon, pero kasalukuyang nahihirapan siya, pero siyang subject, na hirap siya. Hindi ko na sasabihin kung ano yung subject na yun. Baka sabihin ni Sister Esther, binibisto ko yung kanyang kahinaan. Pero itong subject niya ito, ginawa niya ng lahat, pero mukhang, sabi niya, mukhang babaksak ako dito. Pag-asa ko na lang itong finals. Kaya pag-pray niyo naman ako, sana kahit 3 lang. Kahit 3 lang. Dahil sabi niya, doon sa eskwelahan namin, 3 lang, malaki na yun. Sa loob-loob ko, anak, ano ka ba naman? Dadalahin kay Lord, 3 pa. Hindi niya alam na nalangin ako para bigyan siya ni Lord ng 1. Yun ang problema natin pag humingi tayo kay Lord, 3. At alam niyo kung ano nangyari? Amen? So inayaan namin, dinalayan ko sa Panginoon. Biyayaan siya. Amen? Ang karunungan at lahat na makabawi siya dun sa mga mabababa niyang mga quizzes, project, amen, dito sa exam na ito. At sa isang mahimalang paraan, makakuha siya ng mataas na grade. Pagbalik niya, amen, siya ay nagsisisigaw at niyakap pa kami. Bakit? Kasi ang nakuha niya ay 1. Hindi ako naniniwala na yun ay dahil sa abilidad niya, kundi dahil yun ay idinalangin ng isang anak ng Diyos. At naniwala ako na ang Diyos ay may kakayanan na magbigay ng 1 in distress. Amen. Tigilan na natin ang kahihingi ng 3 kay Lord. Magsimula tayo humingi ng 1 sa Kanya. 1. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hindi sinabi ng Diyos, kapag kayo nanalangin, tiyakin nyo na ito ay practical o ito ay reasonable. Hindi niya sinabing, tiyakin nyo na ito ay logical. Hindi niya sinabing, kailangan may papaliwanag nyo yung inihiling. Ang sabi niya, pag humingi kayo, sumampalataya kayo. At ano man ang inyong hilingin, ay pagkakalob sa inyo kung kayo'y sumasampalataya. All things are possible to them that believe. Ang ating Panginoon minsan kasama ang mga disipulo sa ipapalabas ng Jericho. At sa kanilang paglabas, ay meron silang nadaan ng mga bulag. 2 bulag actually dito sa Matthew chapter 20, ang sinasabi sa account. At nung malaman nila na si Jesus yung dumadaan, nagsimula silang magsisigaw. At ang sabi nila, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa amin. At ang sabi ng mga tao, huwag kayong maingay, naiistorbo niyo ang Panginoon. Ganyan ang kaaway. Gagamitin niya lahat ng maaari niyang gamitin para kayo'y hadlangan sa inyong dinadalangin at nilalapit sa ating Panginoon. Pero hindi sila napapigil, lalo silang sumigaw ng malakas. At ang nangyari, pinatawag sila ng Panginoon. If you remember, Matthew chapter 20. Amen? At sa verse 32, and Jesus stood still, ang sabi, and called them and said, what will ye that I shall do unto you? Think of it now. Think of the person that is asking. Sino ba tong nagtatanong? Kilala niyo ba siya? Ang makapangyarihang Diyos. Ang manlilika ng langit at lupa.
Ang Diyos na may-ari, ang sabi sa Psalms 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon. Yun yung Panginoon na yun. Yung nakatayo dun sa harapan nila na nagtatanong, anong gusto niyong gawin ko sa inyo? Ang lupa ay sa Panginoon, ang sabi sa Psalms 24, at ang kabuuan niyon. Ang daigdig ay sa Kanya, pati ng lahat ng nananahan doon. Amen? Natatawa ako, nag-usap kami kanina. Tagal natin pinanalangin yung kaprasong lupa dyan sa likod. At kaprasong lupa na kinatitirikan natin. Kay Lord pala lahat yan eh. Ang lupa, ang buong lupa ay sa akin, ang sabi niya. At ang kabuuan niyon. Tapos nahiya tayo humingi ng 1,000 square meters man lamang. Amen. Nagigising ko ba ang inyong natutulog na diwa? Mga nasanay sa natural? Amen. Hinahamon ko kayo. Manampalataya tayo. Amen. Dumalangin tayo sa ating Panginoon. Pag na-inspire kayo, binigyan kayo ng revelation ni Lord, ipanalangin niyo itong lupa dito. Amen. Pinalangin natin yung lupa doon, mapapasa atin. Pinalangin natin yung lupang ito, napasa atin. Panalangin natin yung lupang ito, kung kayo isasampalataya, mapapasa inyo. At maliit lang yan, lupa lang yan eh. Kung tayo nabibigatan ako, masyadong malaki, parang nakakayaan na kay Lord, sobra naman tayo. Hindi pa sobra yun. Ang pinag-usapan natin doon, hindi lang lupa, hindi lang gusali, hindi yan ang layunin ni Lord. Bakit nandito tayo? Dapat palawakin natin ang ating vision, ang ating pangitain. Ang problema sa atin, nasanay tayo doon sa maliit na vision. Sa background natin, nalilimitahan tayo. Kasi lumaki kami sa isang hamak na pamilya lamang. Ang background naming mahirap lamang. At lahat kami nakaraos lamang. At lahat kami, gumagapang lamang para makaraos. Hindi nalilimitahan ng Diyos ng iyong edukasyon. Hindi siya nalilimitahan ng iyong background. Hindi siya nalilimitahan ng iyong abilidad. Hindi yan ang pinag-uusapan. Siya ay malilimitahan lamang ng laki o liit ng iyong pananampalataya. Palawakin niyo ang iyong vision. Hayaan niyong makuha niyo ang vision ni Lord. Ang vision ni Lord, hindi kayo makapagpatayo lang ng church. Ang sabi niya, gawin niyong mga disipulos ang lahat ng mga bansa. Amen. Naintindihan niyo ba yun? Gawin niyong mga alagad. Ibig sabihin, hindi lang tayo para manahimik dito at mag-enjoy. Meron na tayong church. Punas-punas tayo ng church. Amin na to. No, hindi yan. Gusto ni Lord na palakihin pa yan. Mas marami pang tao ang may papasok sa church. At mula sa church na ito, ay may mga misyonero na lumabas patungo sa ibang bahagi ng daigdig. Gusto ni Lord na pagpalain ng church na ito, may mga lumabas na mayroong mga malalaking negosyo, may mga makapagtapos ng mga degrees, at pagpapalain magiging pinuno sa kumpanya. Para sumuporta sa mission. Nagugulat ba kayo sa sinasabi ko? Nasanay nga kasi tayo, Lord, kahit ganito lang. Ang gusto ni Lord, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sabi the name of the Lord. Isang humble na church, yung church ni Brother Branham, sa Branham Tabernacle, pero hindi nyo naintindihan kung anong inabot, kung anong pagkagamit ni Lord doon sa church na yon. Hindi pinag-uusapan yung laki at liit ng tabernakulo, kundi yung impluensya nun sa buong daigdig. You see, kasi tayo sa physical lang nakatingin, sa nakikita ng ating mata. Tandaan niyo ito, pag humingi kayo, hinahamon niyo ang Panginoon. Pag humingi kayo ng malaki, hinahamon niyo ang inyong pananampalataya. Pag humingi kayo, amen, ang Diyos, ang sabi niya, it is God's pleasure to give you the kingdom. It's God's good pleasure. Pag sinabi mong ikinalulugod ng Diyos ng gusto, pag sinabing good pleasure, hindi lang niya kinalulugod niya ng gusto. Na ibigay sa inyo ang kaharian, ang buong kaharian. Lord, kahit na
Lord, pagdating sa langit, doorknob lang ako, Lord. Okay lang, basta nasa langit ako. Di ba, ganyan ang mentality natin. Hindi, asawa kita, ba't gagawin kitang doorknob? Pinili kita before the foundation of the world para bumahagi ng aking kaluwalhatian. Paupuin kita sa trono, ibibigay ko sa iyo ang buong kaharian. Ikaw at ako ang maghahari. Huwag mong sabihin, doorknob lang, okay na, Lord. It is God's good pleasure to give you the kingdom. Ibig sabihin nun, ikalulugod niya, kinagagalak niya, na kung anumang hingin mo, ay matanggap mo. Sabi ng ating Panginoon sa John chapter 16 verse 24, hanggang sa ngayon, hindi pa kayo humihingi sa akin. Humingi kayo. Nang sa ganon, ay matanggap nyo ang inyong inihingi at ang inyong kagalakan ay malubos. Ibig sabihin nun, amen, gusto niyang ikaw at siya ay nagagalak. Pag nagalak ka, nagagalak si Lord. Pero ayaw niya nung basta natatawa lang tayo. Gusto niya lubos tayong nagagalak. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi. Nangungusap pa siya sa inyo. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Praise the Lord. Hallelujah. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Gusto ng Diyos na siya ay matuwa, ikaw ay matuwa, siya ay magalak, ikaw ay magalak. Ang sabi niya, magagalak ako ng lubos pagka binigay ko ang kariyan sa inyo. Ang sabi niya, magagalak kayo ng lubos pag humingi kayo at binigay ko kung hinihingi niyo. Joy unspeakable and full of glory. Kaya hindi niyo nararanasan yan kasi hindi raw tayo humihingi. Dapat matuto tayo humingi beyond our common everyday needs. And let's start asking something big that you cannot accomplish on your own strength. Or in your own strength. Hallelujah. Sabi dito sa message na Jesus Christ the same. Paragraph 16, sabi niya, see, you've got to know positionally first. You've got to know positionally first where you stand. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya binasa ko yung scripture kanina. Ang sabi niya, ako ang pumili sa inyo, hindi kayong pumili. There's where we stand. Hindi tayo narito sa ating kagustuhan lamang. Hindi natin natanggap ang mensahe dahil pinlano nating tanggapin ang mensahe. Ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya tayo narito at sumasampalataya dahil hindi lang niya tayo bago pa itatagan sang libutan. At ang sabi, you've got to know first, positionally first, Christ, where you stand. You are heir to this. Tagapagmana ka raw dito. Tagapagmana ka nito. It's your personal property. It belongs to you. Kaya nahihiya kang hingin kasi hindi mo alam sa'yo. Kung alam mo na para sa'yo yung bagay na yun, bakit nahihiya kang hingin? Pwede bang mahipo ko man lang yan? Sa'yo pala yun. It belongs to you. It's God's gift to you. Nobody can take it away from you. It's yours. What you ask the Father in my name, that I will do. Yan ang pamana ni Lord sa inyo. Ano man ang hilingin nyo sa Ama sa aking pangalan, gagawin ko yun para sa inyo. Naintindihan nyo ba yung anuman? Anuman. Huwag niyong limitahan yung anuman dun sa maliliit na bagay. Anuman, pero yung maliliit lang, Brother Ray, lang nasa isip ko. Hindi, anuman, kasama yung malalaki. God help us. Who can deny anything there?
Verily, verily, I say unto you, if you say to this mountain, yan na naman tayo. If you say to this mountain, be moved, don't doubt in your heart, but believe that what you've said shall come to pass. You can have whatsoever you said. What promises? Not limited just to healing, but to whatsoever. Whatsoever. Hindi lamang kagalingan. Lord, sana yung ngipin ko mapagaling na. Ang liit naman yan. Lord, sana yung cancer ko ang liit naman yan. Alam niyo kung ano panalangin ng bride? Lord, change my body. Make it young again. Praise the Lord. Pag narinig kayo ng mga kapitbahay nyo na nalangin ng ganyan, Lord, balik mo yung pinakamaganda, pinakagwapo kong itsura. Sabi. But we can pray that because it's a promise to us. Hindi lang, Lord, healing, Lord. Huwag mo lang tanggalin yung uban ko. Huwag mo lang pakinisin yung aking pisngi. Huwag mo lang tanggalin yung tigidig, Lord. Ibalik mo yung pinakamaganda kong itsura. Bakit? Dahil pangako ni Lord yun. We can come boldly because we know it's according to the Word of God. Hallelujah. Lord, pagkuhin mo ang aking katawan. Naalala ko yung nagsishare yung isang brother sa mga homosexual sa isang parlor. Tuwan-tuwa siya dahil tinanggap siya. Sabi na ako, tanggap na tanggap nila yung mensahe doon. Tatanggapin mo ngayon, palagay ko. Sabi niya, magpapabautismo yung mga yun, hindi magtatagal. Magturo ba naman siya ng body change eh. Sabi ng mga bakla, ay gusto ko yan. Alam natin, yung lalaki hindi gagawin babae, yung babae hindi gagawin lalaki. Hindi niya nalinaw yun. But we believe in a body change. We believe that God will change the atoms of our bodies. Hindi lang cancer ng pagagalingin. Ang buong, amen, pinsala ng kasalanan sa ating katauhan ay magwawakasi sa mga araw na ito. Bakit kayo matatakot humingi ng kagalingan to sa mga maliliit na karamdaman nyo? Ipapalitan nga ang katawan nyo eh. Di ba, look at it that way. Bakit ako mahiyang humingi ng panalangin, ng kagalingan para dito sa diabetes ko? Sa aking baga na kalahati na lang. Papalitan nga nila yung katawan mo eh. Praise the Lord. Panginoon, dito sa aking mayuma, aking kumikirot mga tuto, nahirapan na akong, Lord, umakyat sa agdanan. Lord, nakahiyaman, pero Lord, nahirapan na talaga ako. Papalitan nga ni Lord yung katawan mo eh. Ang sabi niya, what promises? Not limited just to healing, but to whatsoever. Now, ang sabi niya, ito ang sikreto as we close. Now you've got to find your objective and your motive and then the will of God. Tignan mo kung anong kalooban ni Lord. Ayon ba sa salita ng Diyos? Wala bang sinisirang salita ng Diyos yung gusto mo? Ang sabi ni James, you have not because you ask not. And when you ask, you don't receive because you ask amiss. Tignan nga natin yun. Bago ko tuloy itong huling quote na gusto kong basahin kay Brother. Sa James chapter 4, verse 1 to 3. O sa verse 2 na lang. Ang sabi niya dito, you last and have not. You last and have not. You kill and desire to have and cannot obtain. Kita nyo, grabe ng pagnanasa ito eh. Naglalast na, matinding pagnanasa yan. When you last for something, hindi lang yung gusto mo. Sana, hindi. You are driven para makuha mo kung ano yung gusto mong makuha. You last for it.
Pero kakalas mo, wala ka pa rin. And you kill, pumapatay ka na. And you desire to have, and you cannot obtain, pero wala pa rin. Bakit kaya? Anong problema? Anong problema? Ang sabi niya, ye fight and war, yet you have not because you ask not. Ayun. Hindi na nakukuha sa pagkipag-awa, hindi na nakukuha sa balitaktakan, hindi na nakukuha sa wish ko lang, gusto ko sana. Hindi na nakukuha dun sa pagbasa ng magazine at pagtingin dun sa mga, ina-advertise, sana meron ganito, sana meron ganito, sana meron mga wish to magazine. Amen? Because you ask not. Kung talagang kailangan mo yon, palagay mo, pag nakuha mo, magagamit mo sa kalulatian ng Diyos, hingin mo. Hallelujah. Tuloy natin. Verse 3, ito na. You asked, and you received not because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. May mga pagkakataon humingi ka at hindi ka nakatatanggap, ang sabi niya dito, kasi mali ang iyong paghingi. Mali ang iyong motibo dahil ang sabi, hiningi mo yon para gamitin mo sa pita ng iyong laman. Pang sarili. Diba? Kaya merong mga tao na, marahil hindi niya pakinggan dito ang sinasabi dahil marahil masagana na siya. Brother Ring, palagay ko hindi ko na kailangan yan. Sapat-sapat na ako eh. You limit God that way. That's a selfish attitude. Pag humingi kayo, wag yung sarili nyo lang ang inyong isipin. Kaya nalilimitahan si Lord kasi ano lang ba ang kailangan mo? Diba? Nalilimitahan si Lord doon sa kailangan mo lang. Yan ang problema mo. Nakatingin ka lang. Ang importante sa 4 na sulok ng iyong bahay. At 2 paa mo, 2 mata. You've got 2 hands and 1 heart. Pero yun lang ang iniintindi mo. Ang dapat natin gawin ay extend natin ang ating vision sa ibang mga tao, sa ating mga kapatid, sa church. Diba, wag kayong manalangin, Lord, pagpalain mo ang aming sambahayan, ang aming negosyo. Bakit? Bakit? Para makabili kayo ng gusto nyo, nung kukonsumuhin nyo sa inyong pita ng laman. Kaya hindi binibigay ni Lord. Marami dito ang tagal ng nananalangin, pagpalain sila. Pero ang nasa isip nila, yung sarili lang nila. Naku, pag nakuha namin ito, jackpot kami. Kaya hindi nyo natatanggap kasi yung sarili nyo lang ang iniisip nyo. Pero kung nasa isip nyo, amen, pag binigay mo to Lord, malaking porsyento nito, Lord, ibibigay ko sa iyong kaharian. Gusto kong makatulong sa pangangailangan ng church namin. Gusto kong maabot ang maraming tao, Lord. Lord, wag lang pambayad ng tubig at Meralco. Bigyan mo kami ng sobra-sobra para maging blessing kami sa iba. Para makatulong kami doon sa mga wala rin pambayad ng Meralco. Hallelujah. God help us. At ang sabi niya ay ganito. Tuloy natin sinasabi ni Brother Branham. As we rise up, please. Tayo mananalangin. Bibigyan ko kayo ng panahon para manalangin. Now you've got to find your objective and your motive and then the will of God. And if it is the will of God and your motive is right and your objective is right, then the mountain will fall. But outside of that, you could scream till you got hoarse and died and never would move. See? First thing, it's got to be the will of God. The next thing, it's your objective in going and doing it. And then the motive you have, you want to be some big person? And that's a wrong motive. Ngunit kung yan ay para sa kaharian ng Panginoon, kahit gaano kalaki, hingin nyo ngayong gabi. Ipagkakaloob ng Panginoon. Dahil pinili nyo kayo. Remember now, you must know where you're standing. Pinili ako. Pinili ako para manalangin. Sinong mananalangin para mangyari ang kalooban ng Diyos sa ibabaw ng lupa? Amen? Ang mga anghel ba ang kanyang hinirang para manalangin? Ang mga senador ba, ang mga pinuno ng bansa? Kayo ang pinili niya na manalangin.
para mangyari ang kalooban niya dito. Ang sabi niya nung nagturo siya sa panalangin, amen, manalangin kayo ng ganito. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, and thy will be done. Hindi yung gusto lang natin, hindi yung gusto lang nating konsumuhin sa ating sariling pita, kundi para sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. At ang sabi niya, amen, say like this, Lord, forgive me of my sins and forgive those who sinned against me. You see, hindi lang kapatawaran ng kasalanan natin, kundi humingi tayo ng biyaya para magpatawad sa kasalanan na ginawa ng ibang mga tao sa atin. Madali lang yung humingi ng tawad kay Lord, pero kaya mo bang humingi ng biyaya kay Lord para yung mga sama ng loob mo, yung mga kabigatan, yung kapaitan na hanggang ngayon nandyan sa iyong puso, ay maalis sa iyong puso. Yan ang mas malaking panalangin. Alisin mo, Panginoon, hanggang sa ako'y mapalaya. At magkaroon ako ng pagkakatiwala sa aking paglapit sa iyo dahil wala akong daladala sa aking puso. Alam kong diringgin mo ako dahil inayos ko ang lahat sa iyong harapan. At ako ngayon naririto ayon sa iyong kalooban, hindi para sa aking sarili. Not selfish motive, kundi para sa iyong kaharian. Thy kingdom come, Lord, and thy will be done. Ama, salamat sa iyong biyaya. Tawarin mo kami kung kami na humaling, Panginoon, sa kakahingi ng 3. Gusto namin humingi ng 1 ngayon. Malalaking bagay na magbibigay ng kalulhatian sa iyo. Malalaking bagay na ayon sa iyong kalooban. Lord, hindi lang para sa aming sarili. Maraming beses, Panginoon, sa karanasan ng aming propeta, sa pagbabasa ko, Panginoon, ng mensahe, Lord, maraming beses, Lord, nasabi niya sa prayer line, manalangin kayo hindi para sa inyong sarili sa pagkakataong ito. Panalangin niyo inyong katabi at habang nananalangin kayo para sa inyong katabi at sa pangailangan na nandito sa loob ng church, ang sabi, saka tutugunin ni Lord ang inyong panalangin para sa inyong sarili. Luluhod kami hindi lang para sa aming pangailangan, sa aming gusto, kundi dahil in-expand namin ang vision namin. Dahil gusto mo ang pananaw mo ay mapasa amin. Nang sa ganun ay may angkop namin ang aming hinihiling ayon sa iyong pananaw. Patawarin mo kami sa kaliitan ng aming pananampalataya. Increase our faith tonight, Lord. Lord, hindi po kalabisan na humingi ito ang iyong mga anak ng ganito. Give us perfect faith, Lord. Give us perfect faith. We need you so much, Lord, tonight. As we pray. In Jesus Christ's name. Mananalangin tayo. Lord kayo, huwag niyong palampasin ang pagkakataong ito. Isipin niyo, yung tanong na yun ng Diyos dun sa dalawang bulag na yun, ang siya ring tinatanong niya ngayon sa inyo. Ano ang nais niyong gawin ko para sa inyo? Ang inyong isasagot ay magpapakita ng laki o liit ng inyong pananampalataya. Ito ang magdedetermine kung gaano kalaking kalulatian ang inyong mararanasan ngayong gabi. Huwag niyong palampasin ang pagkakataong ito. Lord bless you.
you, Father. Yes, oh Father. Exceedingly and abundantly, He wants to bless you tonight. More than you can imagine, more than you can think or ask. He is able to give that and to do that for you. If you can only believe. If you can only believe. Help us, Father. Purify our hearts, oh God. Purify our motives, oh Lord. Your kingdom come and thy will be done, Lord. It's our prayer, Lord, tonight. Yes. Yes, Lord. Inakalam ng awitin, please. Backup singers, please. Your presence, there is fullness of joy at your right hand. There us with your favor, oh Lord, is full of your goodness. The earth. Help us, Lord. your Presence. You believe that? There is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. Try to sing it with me now. Exceedingly. Tayo natin tumayo. Abundantly. Exceedingly. Give us all things to enjoy, Lord. In your presence, there is fullness. Gusto niyang malubos ang inyong kagalakan. Gusto niya humingi kayo nang sa ganun makatanggap kayo at malubos ang inyong